Ayun. Ayan, makikita na yung loob ng CR ni Lola. Maliwanag na. Ano na lang, finishing na lang dito sa loob. Saka yung gripong ilalagay. Asentada ng hollow blocks. Plywood pa lang yan, kaya ganyan yung connection. Nakabang na lang siya. Aircon yung circuit breaker para sa aircon. Kaya medyo nagkulang ng wire. Kaya bumili ako ng 10 meters. Yung TV doon sa gamit nila doon sa kabilang bahay. Dadali na lang dito. Okay, yung kusina. Ano na lang, bintana. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you. Good noon mga kagweni. Pinapanood nila gawin yung vlog ko ng yung part 1, yung pag-install ng kuryente, linya ng kuryente dun sa loob ng bahay ni Lola. Sa ngayon po as usual, maganda yung panahon. Yan, napakainit, balik sa dati. Pero yung talagang customers dyan sa hindi pa rin bumabalik yung karamihan. Lang, paunti-unti lang. Kagabi matumal, pero meron ding isang grupo na nakaabot ng alas 2 ng umaga sa inom sila dito sa may video okay. Tapos yun lang, wala ibang customer. Tapos dun sa kabila meron din siguro mga dalawa. Tapos dun sa unahan medyo marami din kasi yung dinadayo doon yung lightings nila kasi masyadong maliwanag yung yung pwesto, maraming ilaw. Maayos yung yung position ng mga tables and chairs, may silungan pa, may extension dun sa video nila. Kaya talagang sila na yung dinadayo ngayon. Dati-rati itong Tiguan nung una kasi may mga lightings to. Kaya lang nasira na yung ibang lightings dahil sa hangin. Kaya yung light na lang nito, yung bombilya at yung isang habang solar na mga bombilya din. Kaya hindi na masyadong hindi na gaanong nakaka-attract sa mga customer. Pero yung dinadayo dito ng customer ay yung video okay. Kasi maganda yung tunog, sabi nila. Kumpara dito sa mga katabi, sa unaan, at dun sa kabilang parte din sa kaliwang bahagi. May mga video okay din doon. Hindi maganda yung tunog. Kaya gusto nila dito mag video okay. Yan, mga gawin at bibisitahin natin kung ano na yung nagawa ni Ronnie dun sa bahay ni Lola. Para makita rin natin kung gaano karami yung outlet. Okay, ating gaano ng mga sampay. Pati yun ang laban namin ng linggo. Masyadong mainit ngayon. Halos kumpleto na pala dito. Dito sa may nakabang ng connection, may ilaw na kaya lang kulang sa bombilya. Ayan, pwede lang kabitan ng ilaw, ay ng bombilya pala. Switches. Ayan, dito sa CR, parang meron na ito. Ayan. Ayun. Ayan, makikita na yung loob ng CR ni Lola. Maliwanag na. Ano na lang, finishing na lang dito sa loob. Saka yung gripong ilalagay. Yung nabasa. Sa parting to. Ayan. May sinkhole. Yung
ano, tinakpan ko ng plywood kasi para yung galing sa taas na dumi hindi makapasok dyan sa bowl. Yan, maganda na, iilaw na. Oops, raduan muna natin. Yan. Tapos ito para yan sa ano, sa labas pala, sa hagdan. Tapos may outlet dito sa kusina, ilaw, outlet din dito sa ano, sa taas ng ano, isang baitang. Ayan, para sa kusina yan, dito yung switch nya. Tapos itong isa natin dito sa dining area. Ito yung dining area eh. Magiging dining area. Lilinisin pa to, o ayos. Kusina, ilaw na. Hindi na ako mag-ano ng extension. Ayan yung dati. Sa kwarto ni bedroom, meron na din dito. Iyan. Tapos na rin siyang kabit nung mga wirings dito. Outlet, aming outlet eh. Dalawang outlet at yung sa aircon breaker, isang ilaw. Yan. Ano lang yung higaan na lang niya kasi na-preserve pa naman yung yung kawayan na cutlery dun sa kabilang bahay. Dadalhin na lang dito sa dito at dyan ilalagay. Yun ang niya, higaan dati. Yan. Okay. At yan. Dahil po sa hindi pa to yung asentada ng hollow blocks. Plywood pa lang yan, kaya ganyan yung connection. Nakabang na lang siya. Connection, outlet, tatlong switch sa dalawa at dun sa labas ng dito sa terrace, sa ibaba ng terrace, itong isang switch na to. Mas mamaya gagawin niya yung dito naman sa loob ng tindahan. Kasi bumili ko kanina ng additional na wire para dito sa ito. Connection yan sa aircon, itatap doon sa main sa aircon, yung circuit breaker para sa aircon. Kaya medyo nagkulang ng wire, kaya bumili ako ng 10 meters. Dyan. At yung nasa tindahan ay yung dati na lang na wire, yung puti, yung duplex, para naman sayang naman yun kung hindi magagamit. Ayan. Ayan na. Full set na to. Ano na lang to, ayusin na lang yung sala. At ito bababa na to itong double deck. Ito yung dating higaan nila when bababa na to kasi papagawan lang daw siya ng cabinet sa loob si Kuya Jun. Siya yung gagastos nun, hindi na to kailangan. Sa baba na to, kung yung magiging disposition yan, saka na lang. Ayan, itong dining area, sala, at yung TV dun sa gamit nila dun sa kabilang bahay, dadali na lang dito. Okay, yung kusina, na lang ang bintana, yan na lang kulang dyan. Tapos yung sahig ang papalitan. Okay, at
Yan na po muna mga kagwene yung update. Kasi maya maya ay pupunta si si Ronnie at pagpapatuloy yung installation. Kaya ano nang sabi ko noon nung unang vlog ay hindi yung bayad niya hindi sa arawan, depende yun sa yung mga outlet na kinakabit niya. 300 per outlet. Maraming outlet yung nagawa na ikabit pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapos dito pa 16, 17, 18, 19. Dami. 19. Tapos dun pa sa tindahan siguro isang saksakan para sa rep at isang para sa dalawang saksakan. 19, 20, 21, ilang 22. Ganito lahat babayaran sa kanya. 22 times 3 kano yan? Tsaka na lang yung computation. Ayan. At yun na nga po, pabalik na po ako dun sa bayan ni Gwen. At yun lang po yung update ko ngayon. Almost finish na. Yun na lang yung kulang, yung connection dun sa galing sa kwarto ni Kuya Jun, yung para sa aircon yung breaker para ikabit dun sa main. Tsaka yung sa tindahan, yun na lang. Tapos na, ayusin na lang ito lahat. Tapos pwede na silang lumipat dito. Ayusin na lang yung sala, kwarto, tsaka dining area. Ayun na, pwede na. Pero nasa disposition pa rin yun ni Kuya Jun kung kailan sila lilipat. Basta dito nakaprepare na yung mga kulang na dating sinasabing wala kasi dong CR sa taas. Nahihirapan si mama pag nandun na kasi bababa tataas, wala nang problema siya dito na sa taas. Tapos yung kuryente hindi pa maayos. Ito na, ayos na yung installation, kaya wala nang rason para hindi sila lumipat dito. At para naman hindi na rin kami mahirapan ako pag dadala ng pagkain doon. At yung ibang kaya ng tubig, minsan binubuhat ko na lang kasi yung tricycle na service ko ay nasa boulevard. Kaya yung tubig, pag wala silang tubig, binubuhat ko simula dun sa bahay ni Gwen, tapos akyat dito papunta dun sa kabilang bahay, kaya masyadong malayo. Pero sakripisyo nga dahil nandun sila, kailangan gawin ko. Yan, kaya kung lipat na sila dito, malapit na lang kasi lagi naman kaming umakyat dito at dito gumagawa ng ibang gawain, nagluluto para sa almusal na paninda pag umaga sa harapan. Kaya all set na. Na lang, desisyon na lang ni Kuya John kung kailan sila lilipat. Pero ayusin muna yung sala, tapos yung dining area, yung kwarto niya. Tapos okay na. Kasi may linya ng tubig yung madali na lang yung dito sa CR, madali na lang i-tap. Tapos dito sa baba gagawa na lang ulit dito ng isa pang extension para ma-close tong space na to, para naman magkaroon ng privacy. Kasi sa ngayon po ay marami yung dumadaan dito, itong mga
neighbors. Kasi ito yung madaling daanan papunta dito sa kalsada. Talagang pinagbibigyan din namin kaya naman sa kanila, pero pag oras ng dapat saraduhan tong bahay, ilinalak namin. Doon na sila, umikot na lang sila sa malapit na ikutan, punta dyan sa labas. Kasi marami na yung dito, hindi namin alam kung sinong kumukuha ng ibang gamit. Minsan yung kutsara namin ay napapalitan ng tinidor. Yung mga binili ni ate mamang mga tinidor ay na kutsara ay napapalitan ng tinidor. Hindi namin alam kasi hindi naman namin nakita kung sinong gumagawa nun. Tapos may mga nawawalang gamit, hindi rin namin alam kung sinong gumagawa. Kaya nga hindi naman na kami pwedeng turo ng kung sino lang. Hindi naman namin nakikita. Kaya lang mas maganda kung yung ayos na to lahat, para kami na lang yung pumapasok, lumalabas dito sa bahay. Wala naman akong pinagbibintangan kasi wala naman akong nakikita ang kumuha. Kaya lang yung mga gamit may napapalitan, may nawawala. Kaya yun talaga, dapat may privacy yung bawat bahay. Kahit may magalit, ang importante yung privacy, kasi hindi naman nila mamimaintain yung mga nakalagay dito sa loob ng bahay o mababantayan. Yung magbabantay talaga yung may bahay. Kaya yun, dapat talaga may dito, may tao na titira. Lipat na sila para maayos na to, para gumanda ulit. Kahit lang light materials yung iba, okay na yun. At least yung yung level ng bahay ay itinaas na, tapos may may naka-slab na yan, sementado yung medyo malaki-laking parte. Pwede nang for emergency pag mabagyo, tumataas yung tubig, pwede na kami dyan. Hindi na kami pupunta sa ibang bahay kasi matibay na yan ayusin na lang tong mga extension, pero matibay din to kasi yung mga poste nito ay nakaano na sa semento, may puting yan na semento, kaya matibay yan. Kasi nung nagbagyo nga ng Christine, hindi naman yan na yung tatlong haligi, kasi naka sa semento yung footing niya. Nasira lang yung nakakabit, pero yung haligi hindi nagalaw. Kaya itinaas yung level ng sahig, para kung sakali na sana'y wag namang maulit muli yung yung Christine, dahilan sa dam na kung saan sabay-sabay na pinakawalan nun. Biruin mo, signal number 1, walang ganong ulan, pero yung tubig ganon kalaki, ganon kataas. Kasi yun pala, tatlong dam yung binuksan sabay-sabay, kaya ganon kalaki yung tubig na napunta dito sa Batu Lake at umapaw dito sa mga bahay-bahay. Kaya yun ang nangyari, maraming nasira. Sana na may wag nang maulit yun, kasi nakakalungkot nakakalungkot na. Pero kung sakali man, sana wag mangyari. Nakaready na to, nakaready na yung bahay. May malilipatan na kami, may tulay na madaling daanan for emergency kung saling tatas yung tubig, at may malilipatan na yung mga gamit dito sa bahay ni Lola. Kaya ayan, ganun ka-importante yung naayos unti-unti itong bahay, para rin mahirap din naman yung palagi kayong nakikitira sa ibang bahay na meron naman kayong sariling bahay. Ayan, kahit nga wala namang problema dun sa may-ari, gusto nga nung may-ari may tao dun. Kaya lang, paano naman tong
bahay nila, kung walang titira dito, saka walang mag-aasikaso. At saka yung sakripisyo namin araw-araw na pumupunta doon, maghatid ng almusal, may ulam, tubig, at maglilinis doon kasi nandun yung karamihan ng mga alagang aso. Kailangan ilinisin araw-araw. Yung distansya ng lalakad namin, tapos sabay pang may pinagkakabalang negosyo para kumita. Siyempre nagagaulo sa oras, medyo nagsushort yung oras namin kung paano hati-hatiin yung oras para dun sa baba, sa negosyo, at dito sa taas at dun sa kabilang bahay. Maraming kailangang ilaang oras para dun. Okay lang, basta malawak lang yung pasensya natin, magagawa yun. Yun nga yung ginagawa namin, yun ang ginagawa ko. Dapat mahaba yung pasensya ko, talagang ginagawa ko na lang kung ano yung dapat kong gawin bilang isang anak, kapatid, at tatay, ama ng kanan, para magampanan ko kahit papano yung dapat na magampanan ko. Ang hirap. At yan po muna, makagawin na yung update dito sa installation ng kuryente, wiring dito sa bahay ni Lola. Pwede na po silang lumipat kung kailan nila gusto, kasi wala problema. Okay po, at yan na muna po.